Ako, sa totoo lang, hindi na ako makapaghintay na makita si Ilhan Omar na unang maaresto, makulong, at pagkatapos ng 20 taon sa kulungan, ipa-deport siya. Parang isang hakbang na lang tayo o baka hindi pa. Hindi ko rin alam. Matagal ko na rin itong naririnig. Hindi ko alam kung gaano ba kahirap arestuhin at ikulong ang isang tiwaling politiko. Siguro hindi ganun kadali. Pero, may bago tayong balita dito. Ipapakita ko sa iyo ang ilang video. Ito siya, iniiwasan ng isang mamamahayag. Mga matitinding tanong talaga. Simula nung bumaba ang net worth mo sa mga bagong financial disclosure forms. Mali mo bang sabihin sa amin kung meron pa rin consulting business ang iyong asawa? At ang negosyo ng alak? Para sa di nakakaalam, bagong taong 2020 ang net worth niya ay ilang libong dolyar lang. Pero biglang naging 20 milyong dolyar. At meron siyang winery na hindi naman talaga umiral. Nabanggit niya kung meron pa ba talaga siyang winery na yon. Negosyo ng alak? At ang negosyo ng alak? Naalala ko sabi mo nun na accounting error lang ito, pero mas mababa pa rin ang net worth sa bagong forms. Meron pa ba siyang mga kumpanyang yon? Walang sagot. Correct. Consulting business at line business? May komento ka ba, Congresswoman? Di siya dapat tawaging congresswoman. Diyos ko. Mga pare, gano'ng kahirap arestuhin ng tiwaling politiko? Hindi talaga madali. Panurin niyo itong video. Breaking. Sinubukan ni Representative Ilhan Omar ng Minnesota na magpadala ng dolyar 1.46 milyon na pondo sa isang address para sa isang non-profit na tinatawag na Generation Hope. Huhulaan ko, pinapatakbo ito ng isang Somali. Yung address na tatanggap ng pera, hindi pala treatment facility, kundi restaurant. Tingin ko, baka nagpapakain sila ng mga batang gutom. Na madiskubre ito, inalis ng mga Republican sa Kamara ang pondong nakalaan para sa Generation Hope dahil sa alalahanin sa pandaraya. Danawagan ng mga senador ng DOJ investigasyon sa grupo. Nahuli si Ilhan Omar sa pagtatangkang i-money launder ang isang tuldok, 46M mula sa buwis ng bayan. Kung nahuli siya, bakit hindi siya agad dinaresto? Mahirap ba yon? Ilang beses na rin siyang hindi nahuli sa mga taon. Oh, 100%. Palaging sinasabi ng magnanakaw na, minsan ko nang itong ginawa kapag nahuli sila. Pero sa totoo lang, hindi mapigilan ng magnanakaw ang sarili niya. Kasi kapag nakalusot ka na minsan, uulitin mo at uulitin hanggang mahuli ka. Hindi normal ang ganitong ugali. Mula pa nung bago nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito, mula 1,983 hanggang 2,021 restaurant lang ang nag-operate sa buong gusali sa buong address na 326. Noon, pinopromote ng gusaling ito ang restaurant nila. Tingnan mo ang lalaking nakatingin sa bintana. Hanggang 2022 na nagsimula silang maglagay ng kung anong BLM na material at iba pang mga political na poster. Doon na talaga nagsimulang magulo ang lahat. Hindi kayo maniniwala sa mga bagay na makikita ninyo sa video na ito. 326 Cedar Avenue at nandito tayo ngayon. Kaya ito ang 326. Si Ilhan Omar ay nagtangkang ipasa ang 1.46 milyong dolyar mula sa pera ng mga nagbabayad ng buwis papunta sa Generation Hope. Isa itong klinika para sa mga may problema sa droga na dapat sana ay nag-operate dito pero nalaman ng mga tao na isa pala itong restaurant. Ito ang eksaktong address kung nasaan tayo na inilista niya para tumanggap ng 1.46 milyon. Hindi ako eksperto dito pero naalala kong napanood ko yung palabas sa TV na tinatawag na Ozark, kung saan yung pangunahing aktor na isang accountant, pumupunta siya sa mga ganitong negosyo. At para maglaban ng pera, binibigyan nila ng pera ang mga ito. Binabayaran nila para sa mga peking serbisyo at doon nila nilalaban ang pera nila at nililinis ang pera nila. Pagkatapos, nagiging legal na ang itim nilang pera. Yun mismo ang sinusubukan niyang gawin sa restaurant na ito. Panoorin mo ang video. Ito ang Fox News. Chairman at Editor-in-Chief ng Forbes, Steve Forbes. Ang puting inang Somali na si Ilhan Omar at ang puting asawa niya ay nagpapatakbo ng money laundering operation sa harap ng lahat. Kung alam na natin lahat ito, sana oras na lang ang hinihintay. Talagang umaasa kang oras na lang ang hinihintay.
Magpapaparty ako sa araw na maaresto siya. Ang tawag dyan, may isa pang tawag dyan na tiwali. Kaya kailangan talaga nating magkaroon ng investigasyon tungkol dito. Sinimulan ng Administrasyong Biden na suriin ang pinansya niya at ng asawa niya. Pero hindi na umusad ang investigasyon. Pero nakakagulat talaga kung paano nakakapasok ang mga tao sa Kongreso at bigla na lang silang nagiging mga henyo sa negosyo at pamumuhunan. Dati, wala pang $1,000 ang net worth niya at ang asawa niya ay wala ring ganong pera. Pero ngayon, bigla na lang silang naging multi-milyonaryo. May nangyaring money laundering ba? Mga henyo. Duda talaga akong henyo siya. Spring operation dito. At pagdating sa mga kumpanya mismo, may kaduda-dudang background sila doon sa winery sa California na pagmamayari nila ng asawa niya. Saan galing yun? Nasaan ang alak doon? Wala naman talaga. Wala talagang makahanap nun, kaya maraming kahina-hinalang nangyayari dito. At kaya sa American Dream, ang bersyon ni Meron ng American Dream ay ang Al Capone na bersyon ng American Dream, Tony Soprano na bersyon ng American Dream. At yun ay nakawin ito mula sa mga nagbabayad ng buwis. Kaya ang daming bagay dito. Kaya kapag may nakukubli sa likod ng American Dream at kaya may mga numerong ganito mula -1,000 hanggang 34. Si Bernie Sanders ba isang sosyalistang komunista? Si Aussie. Hindi ba sila mga komunista? Paano ang mga taong ito? Sa usaping korupsyon nila, nagtatago sila sa likod ng American Dream. Pero pagdating sa iba, yung mga mayayaman na, mga tao nagsika para yumaman, gusto nilang buwisan hanggang maghirap. Diyos ko, hindi mo talaga sila kayang kamuhian ng sapat. 30 milyon, may mali talaga dyan. O siya rin, sinisisi ang iba, nambubuli, gumagawa ng race baiting, pambubuli dahil sa lahi. Walang pampublikong ebidensya, may winery pa siya, binanggit niyang 5 milyon ang halaga. Totoo ra, investment firm niya. O kunyari, totoo. Yung punong tanggapan sa DC nila ay parang nakikihati lang ng opisina sa WeWork, Steve. Wala ring record na yung kumpanya niya ay nagmamanage ng pera o gumagawa ng mga deals sa pagsasanib at pagbili ng kumpanya. Wala kaming nakikitang kliyente, investment deals o trabahong nagawa nila. Sinasabi nilang may trabaho sila sa 80 bansa, pero wala silang SEC registration bilang investment advisors. Ano bang nangyayari? Lalo na nagbumukhang kahina-hinala ito. Pati na yung winery at yung investment firm niya. Mga pare, bago niya sagutin yan. Alam niyo ba? May maliit akong negosyo at kailangan mong mag-fill out ng mga papeles. Kailangan mong pumirma ng mga papeles. At sa tuwing pumipirma ka ng dokumento, nagbibigay ka ng lehitimong legal na deklarasyon. Alam mo noon na kapag nagsinungaling ka, mananatili yon sa dokumento habang buhay. Oh, kailangan mo maging sobrang kapal ng muka para pumirma sa isang dokumentong mapanlinlang. Sa dokumentong alam mong may maling impormasyon. Hindi ko pa kailanman ginawa yon. Hindi ko sinasabi yan para magmalinis. Hindi ko pa nagawa yon dahil natatakot akong mahuli at makulong. Kaya hindi ko ginagawa ang ganon. Sige, pero ang tanong ko, paano nagagawa ng mga taong ito humawak ng isa sa pinakamataas na posisyon sa mundo at matapang na pumirma sa mapanlinlang na dokumento? Paano? At nakakawala pa rin sila. Kung hindi yan patunay na ginagantimpalaan ng masamang asal o kriminal na gawain, ewan ko na lang. Kailangan niyang makulong. Posible ngang wala na ang winery at pangalan na lang ang kumpanya. Gaya ng sabi mo, parang WeWork office lang. Malaking bagay ito kaya dapat imbestigahan. At biglang lahat ng 30 milyon na yan, sa tingin ko, makikita mo, magbibigay ako ng hula o prediksyon ng 30 milyon na yan ay galing sa mga illegal na pinagkukunan. Yun lang. Salamat Steve Forbes sa tulong mo. Surpresa ulit. Ingnan, may isa pa tayong video. Si Abdul Dahir Ibrahim, isang Somali na ilegal na dayuhan at nahatulan sa pinakamalaking welfare fraud sa kasaysayan ng Minnesota, ay may larawan kasama sina Ilhan Omar at Tim Walz. Napanood ko ito kamakailan sa isang video. Tim Walz. Sino ba talaga ang mga taong ito? Malapit na siyang maging vice-presidente kay Kamala Harris. Mga pare siya, si Tim Walz. Pinatawad niya ang isang rapist, kaya hindi siya na-deport. Mabuti na lang nakialam si Secretary Rubio at pinadeport pa rin niya ito. Pero tingnan mo to, parang siya, hanapin mo yon. Nagulat ako. Sabi ko, itong mga taon to, anong problema nila? Hayagan na silang pumapanig sa mga rapists at mga pedophiles sa ngalan ng
Hindi lang ito ideolohiyang paniniwala. Tiyak may iba pang dahilan. May iba pang dahilan. Panurin mo si Tim Walz. Sa tingin ko, walang dahilan kung paano magiging mas ligtas o mas maayos ang Minnesota kung ipa-deport si Gino Ongvang sa bansang di na niya napuntahan mula pagkabata. Iniulat ng Fox 9 na ang biktima ni Vang ay sumulat ng liham sa board na nagpapatawad sa kanya at sinabi nilang iyon ang naging pangunahing dahilan kung bakit nila pinatawad si Vang. Charlie Reichling, maraming salamat. Maddie, malamang mukri ng biktima. Sa palagay ko, na-deport pa rin siya kahit anong mangyari. Pinatawad ni Waltz ang ilegal na imigrante na inakusahan ng panggagahasa sa bata. Panurin mo to. Ilang araw bago nakatagdang ipa-deport ang dayuhang sex offender, binigyan siya ng pardon ni Tim Walz kaya pinalaya siya at muling nailagay sa panganib ang mga bata sa Amerika. Ngayong linggo, binawi ko ang legal niyang katayuan sa Estados Unidos kaya inaresto siya ng mga federal na ahente at pinaalis ngayong araw. Ayos. Kaya, Tommy, ang gobernador. Si Tim Walz yun mga pare, nagbulag-bulagan siya. Maraming naniniwala na kasangkot din siya sa Somali welfare fraud sa Minnesota. Malamang kasangkot nga siya. Malaking pandaraya yan kaya imposibleng hindi niya alam. Kaya yung Somaling convicted felon ay nagpapakuha ng litrato kasama sina Ilhan Omar at Tim Walz. Sige, kakalabas lang ng balitang ito, ilang sandali lang ang nakalipas. Nakakuha ang Fox News ng mga larawan ng isang Somali illegal na imigrante na sangkot sa pandarayang iskandalo sa Minnesota na kuhang kasama ang ilang kilalang demokratang taga Minnesota, kabilang sina kongresistang si Ilhan Omar at gobernador Tim Walz. Ang lalaking pinili. Magkakaparehong ugali, nagsasama-sama. Si Trinidad's Abdul Tahir Ibrahim yon. Pumasok siya sa bansa noong 2000 at nagkaroon ng utos para sa pagpapatalsik. May utos na siya para mapatalsik mula pa noong 2004. Mayroon din siyang dating hatol sa Canada dahil sa pandaraya sa asylum at benepisyo. Sinabi ng ICE sa Fox News na si Ibrahim ay nabigyan ng temporary protected status sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi naman talaga siya dapat naging kwalipikado. Magkakaroon pa tayo ng karagdagang balita tungkol dito sa susunod na oras. Sila ang namumuno sa inyo mga kababayan. Si Nick Shirley ang aking bayani. Panurin natin ang kanyang video. Nasa labas tayo ng opisina ni kinatawan Ilhan Omar, sinusubukang ibigay ang isang dekalidad na hoodie. Tingnan natin kung nandito siya. Kamusta? Nandito ba si kinatawan Omar? Hindi. Pero nakakasin na. Ayan, handa na siya. May mensahe ka bang gustong iparating kasama niyan? Gusto kong bigyan si Kongresistang Ilhan Omar ng hoodie. Sige, hindi ko kayang ipasa. Nagkataon bang andito siya? Pwede mo bang bigyan si Ilhan Omar ng... De kalidad na? Sige. Salamat! Gusto niya ito. Sana magdagdag siya ng patong dahil baka hindi maganda. Kinuha na nila ang hoodie. Ngayon, may sariling layering center hoodie si Ilhan Omar. Kung gusto mo rin, bisitahin lang ang shirleydefense.com o i-click ang link sa bio ko. Sana magustuhan niya ito. Tingnan mo ito. Nakatakip mula ulo hanggang paa ng kasuotang Islamiko bilang pagsunod sa Sharia. Si Ilhan Omar ay nagpupromote ng mga negosyo ng Somali. Nandito kami sa Zaytun Restaurant dito sa Franklin Avenue sa South Minneapolis at kumuha ko ng immunity boost. Kaya halina't subukan ninyo rin. Kaya parang inaasahan na lang natin na tanggapin na ang ganitong buong katawan na takip ay Amerikano. Hindi ito makatuwiran. Si Ilhan Omar ay nandito para suportahan ang Somali na negosyo, gaya ng madalas niyang gawin. At baka nagtatanong ka, may mga pagkakataon ba na ginagawa niya to para sa negosyo na pagmamayari ng puti? At ang sagot sa tanong na yan, ayon sa AI na nagsagawa ng masusing paghanap, ay hindi. Ni minsan ay hindi siya sumuporta sa negosyo na pagmamayari ng puti. Minsan na niyang sinuportahan ang negosyo ng itim, isang print shop, at hindi tulad ng nakatuong promosyon niya sa negosyo ng Somali. Isa pang tanong na pwede mong itanong sa sarili. May sinabi na ba siyang maganda tungkol sa mga puti? Wala. At ang sagot ay wala. Walang halimbawa na si Ilhan Omar ay nagsalita ng maganda tungkol sa mga puti. Sa totoo lang, kapag nagsasalita siya tungkol sa mga puti, tinutukoy niya sila bilang white supremacy, white nationalists, at white terrorists. Kaya siguro hindi na lang ako nagugulat mga pare. Bakit ka magugulat? Ganito naman talaga ginagawa nila.
Nag-aangkat kayo ng sektaryanismo at rasismo sa ngalan ng multikulturalismo. Paulit-ulit na lang itong ugali sa buong kanluran. Nawawang mga taga-kanluran, dinadala nila ang mga taong ito mula sa mga mapanlabang kultura ng ikatlong daigdig. Tapos sila rin ang nagiging biktima ng galit, pot, at mga walang basihang hinaing ng mga ito. Anong napapala niyo doon? Anong napapala niyo doon? Wala. Ipa-deport. Ipa-deport sila?